Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago niyo po ako sa pangalang Jeremias. Ang kwento ko, Tito Makoy, ay napakasimpleng kwento. Ito'y tungkol sa akin at sa aking kaibigan na itatago ko siya sa pangalang Delphin. Dayo si Delphin sa lugar namin, galing siya sa Pangasinan. Dito napadpad sa amin. Ang auntie niya kasi nakapangasawa ng taga rito sa amin, malayong kamag-anak ng mga magulang ko. Siguro 4th o kaya 5th cousin pareho ng mama at papa ko. Kinuha siya ng kanyang auntie para makasama sa bahay at tumulong din sa mga gawain. Ang asawa kasi ng kanyang tiyahin, driver ng isang trucking company, madalas wala ito at madalas nasa biyahe. Si Delphin ang tumutulong sa mga gawaing bahay at sa maliit na negosyo ng kanyang tiyahin. Ang tiyahin niya malapit na malapit sa mama ko, kaibigan na kaibigan niya ang mama ko. Kaya naman ako ang naging unang kaibigan ni Delphin dito sa amin. Naging malapit nga kaming magkaibigan at labis naman itong ikinagalak ng kanyang tiyahin. Kasi Tito Makoy, hindi nakakaramdam ng pangungulila sa mga magulang at kapatid itong si Delphin dahil nga masayang masaya kami sa aming samahan. Kami nga talaga ang naging magkaibigan na magkaibigan, magkasangga sa kalukuhan. Bagamat nagkukulitan paminsan-minsan, nagpipikunan, subalit kami talaga ang ganap na nagkakaintindihan. Umuwi ang tiyahin ni Delphin sa Pangasinan, kasama ang asawa nito para magbakasyon ng 2 linggo. Si Delphin hindi pwedeng sumama kasi nga meron kaming pasok sa eskwela. Nakiusap ang kanyang tiyahin na samahan ko si Delphin sa bahay nila kasi mag-isa lang ito. Yun nga ang ginawa namin, Tito Makoy, sa gabi. Doon kami natutulog sa bahay ng tiyahin ni Delphin. Kaming 2 lang. Alam mo, Tito Makoy, teenager kami noon sa panahong ito. Siguro dala ng malalim na pagkakaintindihan namin. At sa aming edad nga, edad ng kapusukan, nag-uumpisang tumuklas ng mga bagay-bagay sa mundo. Walang usapan, basta bigla na lang ako, Tito Makoy, natuksong yumakap sa kanya noong natutulog na kami. Si Delphin naman yumakap din sa akin at naging mabilis ang agos ng pangyayari. Naaliw namin ang aming mga sarili sa hindi inaasahang pangyayari. Naulit na naulit ang matatamis na pangyayari sa aming dalawa sa kabuuan ng pagbabakasyon ng kanyang tiyahin sa Pangasinan. Hanggang, Tito Makoy, sa tila naging bisyo na naming dalawa. Palagi na kaming humahanap ng pagkakataong magkaroon kami ni Delphin ng pribadong oras. Ito na rin ang dahilan kung bakit minsan sa bahay namin natutulog si Delphin kung nagkakataong hindi nasa biyahe ang asawa ng kanyang tiyahin. At kung nasa biyahe naman ang asawa ng kanyang tiyahin, ako ang natutulog sa bahay nila. Ang aming sekreto, Tito Makoy, lalo nitong pinagtibay ang aming samahan, ang aming pagiging magkasangga. Ang sekreto naming dalawa talagang sa amin lang umiikot, walang nakakaalam at sigurado ako, Tito Makoy, walang nakakabasa ni isa man sa mga taong nakapaligid sa amin. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa magtapos kami ng high school. Labis kaming nalungkot pareho ni Delphin noong magtapos na kami ng high school. Kasi, Tito Makoy, kinailangan na niyang umuwi sa kanila sa Pangasinan para pumasok ng college. Di rin naman kasi kaya ng kanyang tiyahin ang gastusin sa pagpapaaral sa kanya sa kolehiyo. Alam niyo po, Tito Makoy, naging mahirap sa aming dalawa yung paghihiwalay na iyon. Ngunit wala kaming magagawa at wala kaming nagawa kung di kinakailangang harapin ang panibagong yugto ng buhay namin. Alam niyo po, sa unang ilang linggo mula nang umalis si Delphin, malungkot na malungkot talaga ako kasi hindi kaagad nagsisink in sa akin ang aming samahan sa nakalipas na 4 na taon na palagi kaming magkasama. Hindi pa ito nagsisink in sa akin na
natapos na ang masayang yugto ng buhay naming iyon ni Delphine. Wala pa kaming cellphone noon, Tito Makoy, pareho, alam nyo na po, 90s pa ito. Wala pa ngang Facebook noon, yung mga social media, wala pa yan. Ni hindi pa nga yan sumagi sa isip ko na lalabas at mauuso ang social media. Hindi kagaya ngayon na kahit saan meron ng internet at halos lahat na yata merong cellphone. Nagpatuloy ako sa aking pag-aaral sa kolehiyo at nakapagtapos. Nabalitaan ko rin itong si Delphine na nakapagtapos na rin, ayon sa balitang ibinigay sa akin ng kanyang tiyahin. Noong panahon na yun, Tito Makoy, dahil nga wala pang social media, wala pang cellphone, ang ginagawa namin, nakikibalita lang ako sa kanyang tiyahin, nakikumusta kung umuwi ito ng Pangasinan. Si Delphine naman ganoon din, nagpapaabot ng kanyang pangungumusta sa akin. Ako, Tito Makoy, alam nyo po, aaminin ko, kagaya ng iba. Kagaya ng iba na napako ang damdamin ko sa kaunawaan ko. Bagamat ang namamagitan sa amin noon ni Delphine ay hindi formal na relasyon. Ngunit, Tito Makoy, alam ko at masasabi kong ugnayang may damdamin ang nakaraan sa amin ni Delphine. Sa totoo lang, hindi naman ito bumabagabag sa aking isipan, subalit naroon pa rin ang pagnanais ko na sana muli kaming magkita, muli kaming magkasama, at sana nga nagpapatuloy kami sa aming matamis na samahan. Alam mo, Tito Makoy, totoo pala ang sinasabing first love never dies. Kasi nga kahit na sinasabi kong wala kaming formal na relasyon, ngunit para sa akin, si Delphine ang first love ko. Sa bilis ng paglipas ng mga taon, ako, Tito Makoy, pagkatapos kong graduate ng college, maswerteng nakahanap kaagad ng trabaho dito sa lalawigan namin. Itinuon ko ang aking panahon at oras sa pagtatrabaho, nag-iipon ako. Plano ko kasing maglagay ng sarili kong negosyo, bumili ng lupa na mapaglalagyan ko ng farm. Gusto ko, Tito Makoy, na magkaroon ng sariling farm. At sa aking pagsusumikap na makapag-ipon, hindi ko talaga nagagawang manligaw. Liban dyan, Tito Makoy, aaminin ko na wala rin akong ganang manligaw sa babae. Kaya naman, dahil nga meron akong trabaho, isa ito sa mga panunuksong tinatanggap ko kung bakit wala akong syuta at hindi ako nanliligaw. Ngunit, Tito Makoy, tinatawanan ko lang lahat ang mga panunuksong iyan sa akin. Hindi ko pinapansin. Maging ang mga pakikialam at pakikimarites ng mga tiyahin ko, yung mga nagtataka at nagtatanong ng tanong kung bakit hindi pa ako nag-aasawa, hindi ko yan pinapansin. Alam mo naman siguro, Tito Makoy, na maraming mga tiyahin na likas na pakialamera talaga. Ang buong akala nila, tama ang kanilang ginagawa, nakakaaliw sila sa pagtatanong ng pagtatanong kung bakit hindi pa tayo nag-aasawa. Hindi nila alam na ang totoo ay nakakairita ang mga kagaya nila. Lalong-lalo na, Tito Makoy, yung tiyahin na mahilig magtanong ng mga personal na bagay. Sa wakas, nagkaroon ako ng cellphone early 2000. Ngunit ang mga cellphone noon, Tito Makoy, hindi pa kagaya ng cellphone natin ngayon. Analog pa noon, text pa lang at tawag ang gamit natin. Nung magkaroon ako ng cellphone, iyon na rin ang naging umpisa na muli kaming nagkaroon ng komunikasyon ni Delphine. Ibinigay kasi ng kanyang tiyahin ang cellphone number ko noong magbakasyon ito, kaya tumawag kagad sa akin si Delphine. Dito na nag-umpisa ang aming mga pag-uusap, kadalasan sa text lang. Alam mo, Tito Makoy, sa bilis nga ng mga pangyayari at sa dami-dami ba namang pinagkakaabalahan natin ngayon, hindi ko namamalayan, 10 taon na mula nang magsanga ang landas namin ni Delphine. Tuwang-tuwa ako, Tito Makoy, kasi meron kaming batch reunion noong high school, yung batch namin sa high school. Ibinalita ko ito kay Delphine. Tuwang-tuwa naman siya at kaagad niyang sinabi na
uuwi siya dito sa amin at dadalo sa aming batch reunion. Masaya ako Tito Makoy kasi sa kanyang pag-uwi sa nakalipas na mahabang panahon na hindi kami nagkita, muli kami ngayong magkikita ng aking kaibigan. Masaya ito. Kulitan at asaran na naman. Sasariwain namin ang aming mga kalukuhan noon. Naroon din Tito Makoy ang aking pagnanais na sariwain namin ang mga matatamis na oras naming pinagsaluhan noon. Kinumbinsi ko si Delphine na magbakasyon ng kahit isang linggo para meron kaming mahabang oras na magbanding. Lalong-lalo na ngayong kapwa kami meron ng trabaho, makakapag-ikot kami sa mga magagandang lugar dito sa lalawigan namin. Yung mga lugar noon na plano namin at pinapangarap namin ni Delphine na mapuntahan. Ngunit dahil nga sa wala pa kaming kakayahan, hindi namin iyon napuntahan. Ngayon sa aking pag-aanyaya sa kanya na magbakasyon kahit isang linggo, oo ang naging sagot sa akin ni Delphine. Kaya naman Tito Makoy, noong araw na nakatakdang dumating siya, excited talaga ako kasi muli kaming magkikita ng aking kasangga. Miss na miss ko na ang kaibigan kong ito. Kung ano-ano na ang pumapasok sa utak ko sa muli naming pagkikita. Ngunit Tito Makoy, noong dumating siya, alam niyo po, nasaktan ako kasi dumating itong si Delphine, kasama niya ang kanyang asawa. Hindi ko alam na nag-asawa na pala ito bagamat wala pa silang anak. Ewan ko po ba Tito Makoy, basta lihim akong nasaktan, lihim na umiyak ang aking pakiramdam. Lihim na nasaktan Tito Makoy kasi ngayon ko nakita na hindi na pala kami kagaya ng dati. May pagkabigla talaga sa panig ko. Alam niyo po, sa pagte-text kasi namin, hindi namin napag-uusapan ang pag-aasawa. Hindi ako nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang buhay at hindi rin nagtatanong sa akin si Delphine kung ano na ang love life ko. Kaya hindi nabanggit sa akin ni Delphine na mag-aasawa na pala siya. At ngayon sa aming pagkikita, ngayon ko lang nalaman ang resulta Tito Makoy. Lihim akong nasaktan. Subalit Tito Makoy, sa likod ng aking pagdaramdam ng kaunti, nanaig pa rin sa akin ang pagiging magkaibigan namin. Kinagabihan noong dumating si Delphine, siyempre, anong gagawin namin Tito Makoy? Nag-jamming kaming dalawa, inuman sa bahay namin. Ito'y bilang pa-welcome back ko sa kanya at sa kanyang asawa na rin. Masayang kwentuhan tungkol sa mga buhay namin noong panahong hindi kami magkasama mula nang maghiwalay ang aming landas. Ang asawa ni Delphine humarap din sa amin ng ilang sandali at nakipagkwentuhan. Pagkatapos ay bumalik na ito sa bahay ng kanyang tiyahin. Ang nakakatuwa ngunit nakakainis Tito Makoy, kasi kahit na pinipilit kong wala lang sa akin ang lahat, masaya ako para sa kaibigan ko, ngunit hindi ko rin talaga maitatanggi sa sarili kong apektado ako. Kasi madalas akong napapansin ni Delphine na biglang natatahimik sa gitna ng aming pagkikwentuhan. Minsan nga nawawala pa ako sa aming pinag-uusapan. Lalong-lalo na Tito Makoy, nung magtanong siya sa akin, "Tol, ano pa bang hinihintay mo? May trabaho ka na. Bakit hindi ka pa lumagay sa tahimik?" Yan Tito Makoy ang kanyang tanong na nataranta talaga ako. Natahimik ako. Matagal bago ako nakasagot. Sandali muna tol, kasi maipondar ko lang ang negosyo kong pinagsusumikapan, saka ko na aatupagin ang paglagay sa tahimik. Ito na lang Tito Makoy ang kunwari at ang sagot ko sa kanya. Ngunit ang totoo niyan Tito Makoy, halos sabihin ko sa kanya na, "Actually Delphine, ikaw talaga ang hinihintay ko ang iyong pagbabalik." Alam mo Tito Makoy, kung pwede lang na iyon ang sabihin ko, sasabihin ko talaga. Kaso, hindi pwede. Nung araw ng batch reunion namin, masayang nagkita-kita ang magkakabatch at mga magkakamag-aral. Karamihan sa kanila may mga asawa at pamilya na, kakaunti na lang kaming wala pa. Gaya ng inaasahan Tito Makoy,
Kami na naman ang tampunan ng panunukso. Ngunit masayang masaya ang muli naming pagkikita-kitang magkakamag-aral at magkakabatch. Nanatili si Delphine at ang kanyang asawa ng mahigit 1 linggo sa lugar namin bago ito umuwi ng Pangasinan. At gaya ng pangako ko, dinala ko ang mag-asawa, pinuntahan namin yung mga magagandang lugar na plano naming puntahan noon pa ni Delphine. Sa aming pamamasyal, Tito Makoy, masaya. Subalit alam mo na po, siguro mas masaya kung pareho kami ni Delphine, wala pang asawa. Ngayon kasing meron na siyang asawa kahit papaano, Tito Makoy, iba na rin. At sa panig ko, masasabi kong hindi ganap talaga na masaya ako. Ngunit kahit na medyo may kaunting kirot akong nararamdaman, ginawa ko ito para sa isang tunay na kaibigan. Noong araw na umalis sila pabalik ng Pangasinan, inihatid ko sila sa terminal ng bus. Isang mahigpit na yakapan ang ginawa naming magkaibigan bago sila umakyat ng bus. Alam mo, Tito Makoy, yung yakapang mahigpit na mahigpit, yung yakapang hindi mo alam kung kailan mauulit at kung mauulit pa ba. At noong makaalis na ang bus, Tito Makoy, noon ako parang sinabuyan ng tubig na may yelo. Nalulungkot ako sa pag-alis ng aking kaibigan, nasaktan ng kaunti. Dahil matagal kong hinanap at hinintay ang oras at panahon na muli kaming magkita ni Delphine. Nagtagpo nga kami ni Delphine sa muli, subalit hindi ko inaasahan na ang pagtatagpo naming ito ay para muli siyang mawala sa akin. Alam mo, Tito Makoy, ang ginawa ko, hindi muna ako umuwi ng bahay. Dumaan ako sa isang bar, uminom ng kaunti, pampaalis ng lungkot. Tito Makoy, aaminin ko sa iyo, mahirap ang magkaroon ng pakiramdam ng kagaya ng pakiramdam ko. Yung umasa ka sa pag-ibig na hindi tanggap ng lipunan at umasa ka sa pag-ibig na alam mo namang walang patutunguhan. Kadalasan sa haba ng paghihintay mong pagtagpuin muli kayo ng taong espesyal sa puso mo, ang pagtatagpo ay para lang mas maging malinaw na wala na pala siya sa iyo. Yan, Tito Makoy, ang talagang sasabihin ko sa iyong mahirap na mahirap sa panig ng isang kagaya ko. Ngunit, Tito Makoy, anong magagawa natin? Kinakailangang magpatuloy ang buhay, kinakailangan nating humarap sa kasalukuyan at sa darating na araw. Sa ngayon, Tito Makoy, malalaki na ang mga anak ni Delphine, ngunit ako single pa rin. Kaya lalong nagtatanong sa akin ang kaibigan ko kung kailan na raw ba ako lalagay sa tahimik. Yan nga, Tito Makoy, sa tuwing magtatanong siya, halos sabihin ko sa kanyang, ikaw kasi ang hinihintay ko, kaso meron ka ng asawa. Yan talaga, Tito Makoy, ang halos sabihin ko sa kanya tuwing nagtatanong sa akin si Delphine. Subalit malay natin, baka merong pagkakataon na makapag-usap nga kaming dalawa lang, yung usapan naming talagang kaming dalawa lang kagaya noon. Baka sabihin ko sa kanya ang buong totoo kung bakit hindi ako nag-aasawa hanggang sa ngayon. Sa ngayon, Tito Makoy, patuloy kami ni Delphine sa aming magandang pagkakaibigan. At ngayon, patuloy siya sa kanyang pangungulit sa akin na magbakasyon raw ako sa kanilang lugar. Alam niyo po, nagtatampo ito sa akin kasi nung isang taon, nagbakasyon ako sa Vietnam at sa Malaysia. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Ngunit ayon sa kanya, pinuntahan ko na ang Vietnam at Malaysia. Bakit raw hindi pa ako pumupunta sa kanila? Yan pa nga, Tito Makoy, ang halos sabihin ko sa kanyang, hindi ako pumupunta dyan sa inyo kasi ayokong masaktan muli. Kung pwede lang sana, Tito Makoy, na diretsahin ko siya ng ganyan, gagawin ko. Kaso, Tito Makoy, huwag na muna, o kaya huwag na lang kaya. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking simpleng kwento lang. Sana po basahin nyo kahit na napakasimple. Ang iyong tagapakinig at lubos na gumagalang, Jeremias. Maraming salamat sa iyo, Jeremias, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, yung kwento mo,
pwede nating sabihing simple lang ngunit pinili ko kasi alam mo yung mga kwentong ganyan, talagang kapani-paniwalang totoong kwento, totoong naganap sa totoong buhay. Kaya maganda nga ang iyong kwento kaso malungkot nga lang talaga sa huli, malungkot sa panig mo. Kaya lang ikaw na rin mismo ang nagsabing kinakailangan mong humarap na sa buhay, kinakailangan mong umabante. Kaya gawin mo na yan. Tama ang ginagawa mo na humarap na sa kasalukuyan, harapin ang buhay. Kinakailangang magpatuloy ang mundo. Patuloy lang ang buhay, patuloy ang laban. Napakaganda ng buhay, Jeremias, para i-enjoy nating lahat. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, nabasa ko sa pinakahuling upload natin. Shoutout muli kay Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Ayan, wala na, hindi ko na sinulat kung saang lugar ka pero tanda kong Alcala, Pangasinan ka. At swerte nga kasi ang isa sa karakter dito sa kwento natin, si Delphine, hindi niya totoong pangalan, taga Pangasinan pala. Maraming salamat Florentino Jimenez at i-shoutout ko din si Noel Ortez. Alam niyo po, natutuwa ako dito kay Noel Ortez kasi sa tuwing magko-comment siya, inilalagay niya talaga kung pang-ilan siya sa nakapakinig ng ating kwentuhan. Maraming salamat Noel sa patuloy na suporta. At i-shoutout ko rin si Nenot Tuason. Si Nenot Tuason palaging nagdarasal na nasa mabuti akong kalagayan. Maraming salamat Nenot. At alam ko po mga kaibigan, kagaya nyo, kayong lahat po, alam kong ganyan rin ang inyong sinasabi sa panalangin. Maraming salamat po sa inyong lahat. I-shoutout ko muli si CJ ng California, USA. Maraming salamat CJ sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Marami tayong mga kababayan sa Tati. Alam mo, totoo nga pala ang kasabihan na pag wala ka raw sa Pilipinas, talagang mararamdaman mo ang pagiging makabayan. Ako kasi mga kaibigan, lumalabas ako ng Pinas, mga ilang araw lang. Ngunit kahit na ilang araw nga lang ang aking pananatili sa labas ng Pinas, pag nasa Jordan ako, mararamdaman ko rin talagang yung pagmamahal mo sa Pilipinas. Kahit na ilang araw lang, minsan nakakaramdam rin ako ng lungkot. Diyan nag-uumpisang mararamdaman mo talagang mahal mo pala ang Pilipinas. Kaya ang mga kababayan natin na nasa Tati, nakikinig sa atin, kasama natin sa ating kwentuhan, alam ko kung bakit nakikinig at nakikipagkwentuhan sa atin kasi nga ramdam na ramdam nila ang pagmamahal na sa Pilipinas. Kaya maraming salamat sa ating mga kababayan dyan sa USA. Sa lumang upload, ang mga nagpapa-shoutout, buti na lang nabasa ko ito. Shoutout kay Greden Santiago 447. Maraming salamat sa iyo Greden Santiago. Tama ba ang pagbigkas ko ng handle name mo? Greden Santiago 447. Maraming salamat. At si Valeriano Acaba, maraming salamat sa iyo. Ano na lang ang itawag ko sa iyo. At sabi niya sa akin dito sa comment, shout out daw watching from Samar. Magandang gabi, magandang araw sa ating mga kasamahan, sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig dyan sa lalawigan ng Samar. At nagpapa-shoutout din si Raul Miliete ng Gabstone, Texas, USA. Dalawa na ba o tatlo o apat? Nakalimutan ko na kasi si Troy Manggibin ang alam ko nasa Texas rin siya. Shoutout sa iyo Raul Miliete ng Gabstone, Texas, USA. Taga Bicol pala itong si Raul. Ang sabi niya from Iriga City. So, batiin na rin natin ang ating mga kababayan dyan sa lungsod ng Iriga sa Bicol. At ako nga mga kaibigan, eventually magiging uragon din ako kasi nag-umpisa na nga akong magpatayo ng munting bahay dyan sa Naga City. Shoutout din kay Rodney Kerubin. Ang sabi niya rito, sana raw magustuhan siya ng mga naghahanap ng forever. So sa ating mga naghahanap ng forever, narito na si Rodney Kerubin. Maraming salamat Rodney. Ngayon mga kaibigan, sa ating hahanap ng forever, bago nga pala yan, si Adon Vlogs.
shout out ka kita Adon Vlogs at hindi na talaga kita isasama sa naghahanap ng forever kasi meron ka ng forever. At masayang masaya kaming lahat na mabalitaang matagal na pala kayo ng iyong kabiyak. Ngayon mga kaibigan, sa ating naghahanap ng forever, ang isa shout out ko ngayon ay ang Team B. Robert Merafuente, shout out sa iyo. Alfred TV 888, shout out sa iyo. John M7V, shout out sa iyo. John Inglaterra, shout out din sa iyo. At kay Alvin Santiago. Ito nga si Alvin Santiago, parang kung hindi ako nagkakamali, taga sa Bicol rin ito. Anyway, maraming salamat Alvin, at kung sa Bicol ka nga, magiging Uragon ako eventually. At sa inyong lahat mga kaibigan, sa inyong tuloy-tuloy na pakikinig, tuloy-tuloy na pagsama sa akin, sa ating kwentuhan, maraming salamat po at sana sumainyo ang biyaya galing sa itaas. Ingat po kayong palagi. Sa mga nais na magpa-shoutout, sa muli po sinasabi ko na isulat nyo sa pinakahuling upload kasi siguradong mababasa ko yan. Kung sa mga luma ng upload, medyo swertihan na lang kung mabasa ko yan kasi pag harap ko sa aking computer, ang tinitingnan ko talaga unang-una ay ang pinakahuling upload, yung mga comment doon, yung mga gustong magpa-shoutout. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.